At dahil dyan, dahil meron na silang agreement and lutong-luto na talaga, ngayong ihahain na nila ito sa mas mataas na kapulungan bilang impeachment court. Bilang impeachment court, nanganganin ngayon sa pwesto ang isang kakaupo lamang na Senate President. Slash waiter, presidential waiter. Yes. Champagne server, gano'n. Na si Senator Cheese Escudero. Kamakailan dun sa vlog natin, ang nababalita na papalit di umano ay si Senator Lauren Leganda. Yeah. Pero after ng vlog natin, consistent yung mga naglalabas ng information sa atin, mga pinabadalang information, na ang papalit daw di umano ay si Senate Pro Tem Jinggoy Estrada. Nagkakaroon ngayon ng how do you call this? Ng isang coup scare. Isang coup rumors na ganyan, Marlon. It's because di umano dahil naluto na sa lower house, sa Congress, ay gusto naman ng upper house, which is the Senate, na idaan sa tamang proseso at maglabas ng valid and solid grounds bakit kailangan ma-impeach ang isang VP Sara. Yun ang gusto ng Senator Cheese. Sa pamumuno ng isang Senate President, Cheese Escudero, na hindi allegedly gusto ng isang reyna sa isang palasyo dahil ang gusto di umano nito ay ihain na lang at mabilis na maproseso nang wala man lang due process at mga valid na result. Iba rin siguro yung eksena kung nagkapalagan si Cayetano at si Trillanes. No? Ay, yun yung pinatayan. Si Trillanes kasi may pagka-war break yun. Parang wala nga atrasan. Huli. Pero yung panahon na yun, sigang-siga ang Alan Cayetano. Kasi kauupo lang ng pwesto ni PRRD. Alam mo naman na si PRRD yung siya yung vice president. Katiket ni PRRD yung 2016 national elections. And maraming umanga kay Alan Cayetano noong 2016 kasi kitang-kita kung paano niya pala urain ang kalaban niya as bilang vice president ang isang Bongbong Marcos Jr. Nasa yung tapang ngayon. Yun ang catch ngayon. Yun din ang comment ngayon ng marami. Kasi kita mo sa session hall, di ba? Naglabas din ng tapang. Ano ba pinagsimulan ng ano? Pero mag-start na ba tayo? Hindi tayo bumabas. Chika agad, Ana CH. Kayo talaga pag mga pambansang dalaga, ano yun? Hindi, nakita na daw niya ako sa Hong Kong kasama si Atty. Vic at saka si Sir Jojo. Dati sip-sip kay Duterte. Ngayon, tutan Marcos, sabi ni APA. Nasa yung tapang na pinakita niya sa session hall recently kung saan nagpang-abot ang init ng ulo between Senator Alan Peter Cayetano and former Senate President Mig Zubiri. Pero bago yan. Speaking of nagpang-abot, merong nag-abot. Salamat po, madam. At least hindi na nabudol. Hindi nagkaroon ng switching. Doon nakaraan, yung ano ba yun? Ano yung Ferrero Rocher? Pinalitan ng tuknat. Ayusin mo yung pinalitan. Sabihin nila. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Alam mo, komplikado to. Pero, sige po, maraming salamat. Pati sa power map, baka naman. Anyway. Grabe naman yung actually, Marlon, meron din akong gustong salamatan. Salamatan? Pasalamatan. Makakapagpaha talaga ako. Sa tete kay Ebon. Kumusta daw sabi ng aking hikaw na si Corazon? Di ba? Parang yan parang kumikimbo ka na rin? O, ha? Kumikimbo ka na rin? O, di ba mga ganyan? Bakit? Kumikimbo? Oo nga. Ayo, we have Red Marlon. Parang huli ko nakitang ganyan, si Ina Reformina. Alam mo na, Yusek Ina kung saan kang bumibili. Ito ay Wear Jewels by Ana. Hindi siya mahal. Pwede ba natin i-benta na yan? Parang yung gold. Mamaya tayo pupunta. Aabot tayo dyan, Marlon. Dito muna tayo sa pinagawayan ng iyong Lolo Cayetano at Lolo Mizubiri. Kasi ang background yan, ano na to magna 9 o'clock na ng gabi. Kagabi. Ang background yan, alam naman natin na yung ilang bahagi ng Makati City, ito yung mga Sembo-Sembo, Kembo-Kembo. Sembo, yan. Napunta na sa Taguig City. So may problema ngayon sa kanila kung papabotohin ba sila o hindi. Kasi may rulings na ang COMELEC na hindi pa sila makakaboto. Yes. So bilang gentleman from Taguig, plano ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-issue ng joint resolution ba o current resolution na pipirmahan ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng
Kongreso, ito yung Senado, na para urging the COMELEC na i-reconsider yung kanilang desisyon na bigyan ng pagkakataon yung mga may 3,000 rin na madi-disenfranchise na mga botante. Yung mga na-misplace. Yung mga na-misplace. Kasi meron silang, kumbaga meron silang territorial, ano ba to? Mag 4 PM na pala, time check. Gano'n ka agalitan naman. May meeting kasi May meeting kami ng 4. Anyway, pamabagal ako, sorry. Bibilisan ko pa. And yung mga oras na yun, nasa taas yan. Nasa taas si Senator Mig Zubiri. Alam mo pa, galing-galing niya. Nasa office niya. Ang second floor po kasi session. Alam niyo po sa Senado, bawat opisina ron, naka-monitor kung ano yung mga kaganapan. Yung mga TV, kung ano yung kaganapan sa session ron. Especially sa mga office ng Senador. So biglang bumaba si Migs na bigla niyang na question na unang-una kasi wala sa agenda yung tinatopic ni Alan Peter Cayetano sa plenaryo. So ang pakiusap niya, ipa-calendar mo na ito para isama sa agenda. Which is but a proper thing to do. Tama, yun ang tamang proseso. And parehong, huwag natin kalimutan, parehong naging majority leader si Alan Peter Cayetano at saka si Mig Zubiri. Pero si Alan Peter Cayetano ay isang abogado. Pero kung ako tatanungin mo, kahit hindi abogado ang isang Mig Zubiri, maalam sa rules ng Senate. So, ano yan? Matagal siya naging majority leader hanggang nung umalis siya, nag-resign siya rin. Okay. Yung alleged na daya nung panahon sa kanila ni Senator Coco Pimentel. So, legit yung pang-question ni Senator Migs na ikinapikon ng Alan Peter Cayetano. So, dahil lang doon? Dahil lang doon. Na parang nanunumbat pa ang Alan Peter na pag ikaw pinapakiusap mo tungkol sa bayan mo sa bayan nila Migs sa probinsya, sa Dulo Dilaw. Anyway. Hindi Bicol. Hindi. Sige. Yun. Hanggang nagkainitan na. And muntik to, talagang as in. Maigi pumagitna ang si Mr. Goodwan. Si Senator JB. Oo. He became the peacemaker. Bukid doon, alam ko bukid doon si Zubiri. Kasi muntik na magpang-abot tong dalawa. Nilapagan na nga ng cellphone ni Sen. Alan Peter Cayetano, ginabanan niya, papalag ka. And then of course, I think that was the chief legal ni Senator Migs. Okay, Migs yung kala ko nga si Tol yun. Kasi kahit sila ni Tol. Sabi ko si Tol ba yun? Sinong ko? Yun nagkalas sa kanilang dalawa. And then of course, the sister Pia Cayetano, niyakap na lang niya yung kapatid niya. Minsan may intindihan mo kasi siyempre, mag-election, sayang yung boto, yes, di ba? Yes. At yung 3,000 pa naman ng bilang. May point ang Alan Peter Cayetano. May point din ang Migs. Ang catch lang dito, bigla tuloy ngayon sinisingil ang Alan Peter Cayetano. Kasi, remember, simula nung PDEA hearing, simula nung naghambang ng Maysog, at simula lalo nung nagsasalita na ang Tatay Digong na patungkol sa pagiging bangag ng Pangulo ng Pilipinas na dating inatake ni Alan Peter Cayetano sa isang vice presidential debate on national television, walang nakitang tapang, galing at paninindigan si Alan Peter Cayetano patungkol dito. At nakitaan na naman na alam naman natin kahit nung congressman pala ng Alan Peter Cayetano nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na siya pang presidente ng Pilipinas, matapang talagang Alan Peter. Pero ngayon, wala na. Ngayon, lumabas na naman yan dahil may sarili siyang agenda patungkol doon sa bayan nila sa Taguig. Doon mo naman nakikita, Marlon, na ang ibang tao talaga lalabas ang kanilang mga paninindigan kung pang sariling kapakanan ang kanilang alam mong pinaglalaban. Yes. Dahil ng kapakanan ng maraming inaasahan natin na ipahiram ng isang Alan Peter Cayetano ang kanyang boses sa PDEA hearing na una nang sinabi ni former President Rodrigo Duterte na ang isang Marcos Jr. ay allegedly gumagamit ng white publicized status sa unang-unang maisot na naganap sa Davao. So, andyan naman din na nagpatunay yung isang former PDEA agent Jonathan Morales at ang ating eyewitness na si Ms. Cathy Binag na yun nga hindi nag-prefer. At syempre, kulang ang mga profile na nagsasalita. At yun ay nakikita natin na always absent ang isang Cayetano na dati naman talaga naging kakampi ng mga parang yung away yung dating Senator Trillanes sa kanil Senator Alan Peter Cayetano ay dahil sa buong giliw na pagtatanggol ni Senator Alan Peter Cayetano kay PRRD that time. Pero ngayon, kahit katiting na pagtatanggol, wala tayong naririnig. Kaya ang komento ng karamihan sa mga netizens ngayon ay kung tinaguri ang pambansang mangga ang isang Senator Amy Marcos, meron din isang pambansang mangga ang bayan ng Taguig. At ito ay sa katauhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil nga nananahimik, expect ko sana maging boses din
napipit, kumbaga. At hindi lang siya ang sinisingil. Una pa lang natin siningil na talaga. Na dapat naman singilin. Yung mga DDS senators na una nang nanahimik. And then we were hoping now to hear from other allies such as ito nga, si Senator Cayetano. Oo, totoo. Kumpara sila na itong mga DDS senators sa isang congressman, Dante Marcoleta, na hindi kailanman naging protege at hindi kailanman nakitaan na palaging nasa tabi ni PRRD, pero sa ngayon, ang isang congressman, Dante Marcoleta, ay may paninindigan at tumatayong mag-isa. Maipagtanggol lamang ang tama at maipagtanggol lamang ang ginagawang pangapi, hindi lamang kay PRRD, kundi pati na rin kay Vice President Sara Duterte. Give me your honest take. Lagi naman akong honest pa. At lagi akong... Take. Yung ano is, do you honestly think that Congressman Marcoleta is doing this for the sake of midterm election or for the sake of the good that he sees in the issue? Or yung sake na he sees the wrong in many issues? It's for the truth. It's for the truth. Nothing else. Kung meron mang political motive, huli na yun. Ito yung bonus na lang yun. Yung timing na lang yun. Kasi alam naman natin na isang veteran, congressman to, and seasoned. Magaling. Kasus ng mga baguhan lang, you know? Ang gustong pangalagaan ni Congressman Dante Marcoleta, hindi lamang yung katotohanan, yung tamang proseso ng pagtalakay hinggil sa investigation in aid of legislation, kundi gusto niyang pangalagaan yung niyuyurakan na ngayon o pinapalubog na institusyon na mababang kapulungan ng Kongreso. Nabababoy dahil ultimo yung mga tradisyon na dati nang ino-observe, ngayon nababaliw na. Ang daming bago and isa sa bago, itong nababalitaan natin na nire-railroad para ma-push through ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lagi nga natin sinasabi, Marlon, is alam natin na sa mababang kapulungan, ito ay luto na. Yung ginagawa nilang mga paglilitis ngayon or yung hearing or inquiry na tinatawag dyan sa Committee on Good Governance, ito ay Marlon ay paglalatag na lamang ng mga premise para ma-actualize and ma-formalize nila eventually ang isang complaint that VP Sara has grounds and solid grounds as per them to be impeached because of the lack of trust and confidence of the public sa kanya. Pero kung mamadaliin nila to, kailangan mo na ma-determine kung meron bang sufficient na form at substance yung ipapile na impeachment complaint laban kay VP Sara. Marlon, if it's from the lower house sa Congress, do you honestly expect quality from them? Sila na nga itong talagang nagsiself-destruct din yung mga yan eh. Talagang yung kalidad, yung prestige ng kanilang ahensya, wala. As in, nawawala talaga. And nabababoy. Dahil dyan, dahil meron na silang agreement and lutong-luto na talaga. Ngayong ihahain na nila ito sa mas mataas na kapulungan. Bilang impeachment court. Bilang impeachment court. Nanganganin ngayon sa pwesto ang isang kakaupo lamang na Senate President. Presidential waiter. Yes. Champagne server, gano'n. Na si Senator Chis Escudero. Na masakit to sa kanya. Masakit to sa kanya kasi nung nangailangan para palitan ng isang Senator Mick Zubiri na sinasabing nanindigan para ipagpatuloy at huwag pigilan yung PDEA leaks hearing, ginamit ang isang Senator Chis Escudero para maging siya na pumalit kay Mick Zubiri bilang Senate President. Tapos ngayon, nakakailang buwan pa lang siya, mayroon na umuugong agad. Kamakailan dun sa vlog natin, ang nababalita na papalit di umano ay si Senator Lauren Leganda. Yeah. Pero after ng vlog natin, consistent yung mga naglalabas ng information sa atin, mga pinabadalang information, na ang papalit daw di umano ay si Senate Pro Tem Jinggoy Estrada. Huh? Okay, wait lang. Nagkakaroon ngayon ng how do you call this? Ng isang coup scare. Isang coup rumors na ganyan, Marlon. It's because di umano dahil naluto na sa lower house, sa Congress, ay gusto naman ng upper house, which is the Senate, na idaan sa tamang proseso at maglabas ng valid and solid grounds bakit kailangan ma-impeach ang isang VP Sara. Yun ang gusto ng Senator Chis. Sa pamumuno ng isang Senate President, Chis Escudero, na hindi allegedly gusto ng isang reyna sa isang palasyo dahil ang gusto di umano nito ay
ihain na lang at mabilis na maproseso Grabe, no? nang wala man lang due process at mga valid na reason. Grabe, napakababoy talaga nito Yes. babae ito. Oo, no? Napakababoy dahil sa pagiging baboy niya, pati yung proseso, para gusto i-bypass, gusto i-reload, gusto madaliin, ipagpipilitan. Kahit hilaw na hilaw ito at kahit walang sapat na substansya at sapat na forma. At tignan mo, Marlon, sa lower house na lang, ang ikinagagalit mo doon at ang dapat na ikagalit doon, sino ang mga nananawagan na bumaba ka na lang sa pwesto mo, pipisa ka? Mga party list representatives, Marlon. And bakit ba Nabaguhan ka. totoo pa mga bagito? And bakit ba napapagalata tuloy yung panggigigil nila na ayaw nila manatili bilang Vice President ng isang Sara Duterte dahil alam nila na si VP Sara lamang ang balakid sa ambisyong pampolitika ng Panginoong Tamban na gustong-gusto maging presidente ng Pilipinas. Well, alam mo, Marlon, lagi ko nga sinasabi na, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nandyan sa area ng customs at nagtitingin na naman ng mga smuggled na bigas. Makikita mo, uma-action siya ngayon, and then hapon or 2 days ago, may isang balita na nilabas na ang presidente ay nagsasabi na malapit nang ma-achieve ang mababang presyo ng bigas na 3 years in his office, parang ngayon lang nila inasikaso, timely for the incoming midterm election next year, na yung lahat ng ito ay paglabas at lahat ng ito ay huwad. Di ba? Last week, nagpa-press conference si Philippine Ports Authority PPA, General Manager Jay Santiago na may mga 20 million kilos ng bigas. 20 million kilos? 20 million kilos ng bigas. Ang nasa Demorae ng warehouse ng kanilang tanggapan. Na di umano, sabi ni Jay Santiago, mga 9 months na raw to. Sabi nung unang press call niya, 9 months na to, na nag-aantay lang, inaantay lang na mga holders na tumaas ang presyo ng bigas, sa kanila ilalabas ito. Pero, paglipas ng ilang araw, biglang tinir ni Jay Santiago na hindi lahat 9 months na. Yung iba may 1 month, may 3 months. So, yung inconsistency, may kita natin. At huwag po nating kakalimutan na dahil papalapit ang eleksyon, malamang sa malamang ay gagamitin ito dahil kamakailan lamang ay mayabang na namang sinabi ng pamahalaang Marcos Jr. na bababa na naman, na malapit ng bumaba ang presyo ng bigas. Pero, yung mababa na yan, sige, mababa, nabibili, mabebenta, Marlon, ano, lasa. Kung 9 months mong inimbak, yung 9 months na yan, is it well ventilated? Kung saan siya na naka-imbak, ito ba ay meron ng moist? Ito ba ay meron ng, may amoy, may bukbok, di ba? Powdery na. Tapos yung iba, moldy pa, di ba? Posible pa. Dahil yung iba, kapag hindi natubos, yung mga bigas na yun, so kukumpiskain niya ng Bureau of Customs. Actually, ang tamang proseso dyan, pinapabigyan. Pero ano, malay natin, na yung mga yan ay front lamang, pero meron talagang direktang smuggle na bigas. And huwag natin kalimutan yung agri-smuggling hearing sa Congress ay tinalikuran nila, tinabunan at hindi nila ipinagpatuloy. And dahil dyan, tuloy-tuloy naman ang smuggling ngayon ng bigas, asukal at iba pa mga agricultural products na magagamit sa darating na halalan. And kamakailan din pa, alam natin, di ba? Yung mga ipinamumudmod na bigas ng isang na may tatak na MR, ay galing sa mga smuggle yun. Nabili ng mura. Tapos, ganun kagarapan. Ito lang, Marlon. So, darating ang eleksyon, nangangarap ang isang House Speaker Martin Romualdez, although hindi galing sa sarili niyang bibig, as alleged, ito ay nangangarap na maging susunod na pinakamataas na pinuno ng bansa natin. Alam mo, ang akin lang dyan, Marlon, marami siyang pera, marami kang kamkam, marami kang galamay na magprotekta sa'yo and everything. Pero alam mo, ang isang linya, ang never na never mangyayari, yung manalo ka dahil gusto ka ng tao. Mananalo ka dahil lang dinaya mo. Yun lang yun. And sige, makukuha mo, ma-achieve mo yung position na yan, you become the most powerful person of this country. Pero ano, ika-proud, dapat ka bang ika-proud ng mga anak mo? Yung bang pagkatapos mo sa pwestong yan, yung bang mga anak mo hindi mapapasa sa kanya or sa kanila o sa pamilya nila o mga kaapu-apuhan nila yung bahid ng ginawa mo kung paano ka naupo sa pwestong yan? Diba? Yun lang yung akin. Iiwan ko yan dyan na nakalatag dyan, Marlon. Yun dapat sanang ginagawa ng bawat leader ng bansang ito. Yung pwedeng balik tanawin ng mga tao at magiging proud ka. Hindi yung ikakahiya ka o yung kasusuklaman ka. Di ba? Totoo ka pa. Kung nanamnamin natin, ang dami nilang game plan. May mga option 1, option 2. May plan A, plan B, plan C. Diba? Ang plan A,
ay ito, i-impeach si Sara. Yes. At pagka ni-impeach, ito, sinabalian na ng pakpak. Na hindi, Marlon, na hindi fair process. Hindi fair process. And ang plan B, ayan, yung charter change. Yes. Diba? At Para yung maging charter Prime change, Minister siya. para maging Prime Minister siya. And, ay, hindi, yung pa plan B, yung kailangan, ang numero nila sa Senado ay matumbasan nila. Kailangan kanilang-kanila dahil mulat-mula ang Senado, independent yan. Okay. Mulat-mula. And kaya napaka-critical ng midterm elections ngayon. Kasi pag ang mga nanalong senador ay mga kandidato ng Palasyo ng Malacanang, napakadali, game over, na madali na sa kanila para mailuklok sa pwesto ang isang Martin Romualdez. Marlon, you said kanina na ever since Senate had been a separate entity, Yes. or merong separation of power talaga dito. Is it still the case right now, you think? Meron pa rin, pero medyo nalalabnawan na lang tayo. Ay, teka lang Marlon, wait lang. Sige, tingin ka dito. Dito. Huwag ka masyadong sa side view. Bakit? Kasi yung tenga mo, medyo trending ngayon sa internet. Kailan ba ako na, grabe, yung napaka-cheap ng kape na yun. Alam mo Marlon, ang namamaypay niyan ay mga youth. Huwag na natin sasabihin kung sinong leader na hinahangaan ng youth na yun. Pero dito sa mga youth na to, no, kapag kayo, ang grounds ninyo ay nagsimula sa isang kasinungalingan, you have no future, you have already sold your soul to the devil, at wala na kayo, at hindi na kayo mag-grow ng may prinsipyo. Yun lang yun, as is lang yun, pero hindi na... Bali, kumita naman sila. So, and then, huwag ka masyadong sa side view dahil yung tenga mo medyo sikat yan. Ito na lang ang tanong ko. Kailan ka nagpunta ng LA? 2010, LA, USA, yan. Kwento ko lang. Sige, 2010, LA ako. 2010. LA, San Francisco. Nakasama mo ba, second question, nakasama mo ba ako, si Attorney Vic, or yung ibang mga vloggers na let's say sila Joey, sila Nanay Teds, yung sila Sir Jojo sa Hong Kong? Naging isa ka ba sa grupo na yon? Hindi nga. Okay. Nung nandun kayo sa Hong Kong, nauna ako, nabudol mo ako. Oo, di ba doon sa event ni Sir Jojo? Hindi ka doon sa main event na organized by TAPS. Okay. So, we end the questioning there. For the people, whoever will see yung comparison na ikaw, yung mukha mo di umano ang sinuperimpose sa mukha ng isang mama na humihit-hit ng white powdery substance at sabihin na ito ay gawa-gawa lamang ng mga anti-Marcos Jr. Doon natin ilalatag yan. Kayo na ang humusga at yun lang ang ibibili natin kay Marlon lagi. Buti na lang medyo mahaba-haba ng hair ko ngayon. Hindi na parang malinaw. Ayoko patulad na pinaalala mo. Parang malinaw. December, nasa New York po. Okay. Alam mo naman kami, sa New York and nasa Canada po. And yung pagpunta ng LA, 2010 yun. 2010 yun. So may trip na ako noon. Ito yung pagpunta ni Noynoy Aquino na kumain sa New York. So nag-over. Anyway, ang nakakatuwa lang rito. Una, pasalamat kayo. Pasalamat tayo dahil kahit paano nagkaroon ng special ops project yung mga grupo ng mga troll na to and kumita sila. And pangalawa, pasalamat din tayo kasi kung napapansin nyo, natutulog na yung issue nung binuhay ng isang Cesar Chavez. Sabit ka, bra. Sabit ka. Akalain mo, grabe, ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. Bakit natutulog na, tinatabunan na nga yung issue, bigla mo binuhay, ano pa yan, bra? Ang dami-daming fake accounts ng mga famous political influencers na meron dyan, ang ginagamit nila to create chaos amongst ourselves, no, na alam mo, sobrang tawa ko, di ba? Natawa ko nung tinawagan kita. Tapos, si Marlon is the kind of person na maninervyos sa isang bagay na nakakatakot. Pero nung tinawagan ko siya, pareho kaming tumawa. Parawan na lang. Hindi alam, nag-ano lang ako sa mga anak ko. Pero, kailangan pang, ang dami na nating bash. Pero yun lang kay Cesar Chavez, please do better. Ang cheap ang cheap mo. Sayang yung pag-anga namin sa'yo. Ang cheap nung ataking yun. Yes, do not make kasinungalingan a foundation of your attacks. Because you will never go right if ang pundasyon na ginamit mo ay kasinungalingan. Yun lang yun. Look at Marcos Jr. deteriorating because everything about what he say now is based on lies. Dahil nawala yung totoo niyang kaibigan sa tabi niya who was former Executive Secretary Vic Rodriguez O sige, out na yung mama. Sige, ito, a blessing in disguise kay Attorney Vic Marlon, di ba? Imagine mo kung gaano siya kalunod kung nandun pa siya sa mga katarantaduhan ginagawa nila. Actually, I don't think that I will last kung gano'n ang nakikita ko. So, yun lang. Kapag kasinungalingan ang pundasyon mo, you will never go right in life. Ayun, kapag katotohanan naman ang pundasyon mo, you'll never go wrong, dude.
Yun, sana doon nilang use, excess. Stop acting like you're a USEC. You are now the secretary. Start thinking like you're a secretary. And start thinking like you are actually the alter ego of the president. Ang dapat ginagawa mo, dinadivert mo yung issue. Ang problema, pinalik mo. Diba tinuruan na natin? Diba ang formula ginagamit natin sa campaign, Marlon? Kapag merong kailangang ipagtanggol. Depend. Kapag merong isang issue na alam mo may umbag dun sa principal mo, deflect. Diba gagawa ka ngayon ng issue, diba? Kapag merong kailangan na medyo makatotohanan na issue, kailangan i-deny. Yun. And then, kung halimbawa ang isang tao o ang isang profile na nagsasalita ay ma-influensyang tao, ano ang kailangan daw gawin natin? Discredit. Yan ang 4 days ng campaign. Yes. Dapat lecturean natin ito. Yes. Ginagamit namin ngayon yan. Sinasabi, dinidisclose natin ngayon, Marlon, because we thought of it. Diba? Tayo rin naman ang nag-formulate yan. When you defend, when you deflect, when you deny, when you discredit, sa lahat ng gagawin nila ngayon, present pa rin ang formula nito. So, i-expect ninyo yan sa midterm election na it will be the same formula na gagamitin nila. Then, this becomes our guide now in assessing kung sino ang tama nating iboboto. Correct. Diba? Correct. Secretary Cesar, mag-iba-iba naman mo tayo ng strategy, ha? This formula is no longer applicable. Galing-galing mo, boss. Yan na pala alam mo. Wala ayaw mo. Ito, gusto ko lang sabihin to, hindi because kailangan natin magmalaki, but because we are for the truth, wag kami. Because we know the truth. Talagang third floor. Kasi kita ng gold ko, gigigil ako sa'yo. Grabe yung gold na yun, no? Diyan naman ako dyan. Marlon, ito lang mga nung pandemya, walang income na pumapasok sa atin. And that was almost 2 years of our career. No? Ako siguro, sa career ko noon, hindi pa tayo naging official nun. Sa personal career ko, sa professional career ko at that time, I had to give up an amount of my salary because walang pumapasok sa ekonomiya natin at sa negosyo namin at that time, sa kampanya namin. So I think I was living with just receiving an allowance from the company. Alam mo pa paano ako nabuhay? Because kasi nung nagka-pandemic, Marlon, hindi naman nahinto ang bayad ng kotse. Hindi nahinto ang bayad ng mga utilities. Hindi nahinto ang bayad ng renta, kung anong nirerenta mo, kung bahay o kung kaninong bahay ng magulang mo, di ba? Hindi. Alam mo pa paano ako nabuhay? Paano? Mabuti akong nakapag-invest ng mga konti-konting alahas na ibebenta ko at na-liquidate na na-encash mo, nagiging pera siya. Nagiging liquid na siya. Nagiging liquid na ako ngayon in terms of my money, finances. So doon ako nabuhay hanggang sa dumating ang mga opportunities at nag-open na ang borders na unti-unti nabawi ko na ulit yon. Yan ang silbi ng gold para sa mga yung pag binibili mo. Pag may gold ka, di ba sasabihin, investment yan, sige, bilhin mo na. Hindi ba gano'n? Tama ka, Pam, no? Sabagay ngayon, bakit kailangan mong ibenta ang reserve gold ng Pilipinas? Kailangan ba natin? Yun, if you will use my analogy sa situation na binigay ko, wala na bang pera ang bansa para ibenta mo ang gold reserve? Wala nang pera talaga ang bansa kasi ninanakaw na ng mga tao sa pamahalaan. Pero bakit mo ibebenta yung gold reserve na yan? And ang tanong, saan napunta? And saan gagamitin? At sino ang mag-check? Nasaan yung pera na equivalent nung ano ba ang gold ngayon? Kilo o tons? Tons. Tons. Depende. Of course. Kasi pagka ginto ang pinag-usapan, grams lang to eh. Parang ano lang to, white powdery substance. Parang white powdery substance lang to. Pero bakit mo binibenta ang gold? Bakit first quarter pa lang, di ba? Based sa Esquire. Esquire magazine, Marlon, which is not even a mainstream media and not even a news media and not even a politics media. It is an entertainment magazine or a lifestyle magazine reporting the gold reserves of this country being almost sold. Saan yung gagamitin? Saan na ginamit yan? Diyan mo rin kailangan magalit, Marlon, na imbis na ito ay makarinig mo sa mainstream media such as GMA7, ABS-CBN, hindi nila ginagawa. Nasaan na yung pagiging fourth state ng mga media outlets na yan para sila ay makadagdag sa solusyon ng bansa at sa pagiging mademokrasyang bansa natin dahil pinatago na ng administrasyon ng mga balita. Wala na dyan. Isipin mo yung lahat na lang ng nangyayari. Wala na rin silang fact-check na ginagawa. Wala na. And wala na silang check and balances. Wala na silang tunay na malasakit. Hindi may check akong dati. Wala nang
And ayan na, yung boss mo. Magpaalam na muna tayo, Pamela. And, Ayun, kami po ay merong meeting. Ito po ay mas i-discuss natin later on. Kailangan lang namin talaga today na magparamdam sa inyo. At yeah, na-miss namin ang inyong mga comments, pero sorry sa mga nagpagulay. And sa mga ng sympathy and pag-aalala at nagpakita rin ng galit tungkol dun sa mga lumabas na maraming salamat na Yung appreciate. iba talaga kinuha yung attention Okay na. And then, hindi ako nakaka-reply talaga ng But we are okay. We're not guilty of anything. We will not dwell on this one for a long time. No, Marla, ito tatawanan lang natin, hindi natin tatambayan. Pero yun po ang lagi nating tatandaan. Ang mga kabataan na ang pundasyon nila ng kanilang mga paninindigan, kasinungalingan, ay hindi magwawagi. Walang patutungan. Walang patutungan. Maraming salamat po. Ako po si Pam. Ako si Marlon.